Makikita natin na pinag-uusapan ng ilang mga estudyante ang tungkol sa kwentong bayan ng babaeng pumapatay na biyak ang bibig, at nakasuot daw ito ng puting mask at coat, at nang magtanong ito sa isang bata kung maganda ba ako ay ipinakita daw nito ang kanyang biyak na bibig, at pagkatapos ay ginupit nito ang bibig ng bata upang patayin, kaya't mula noon ay naging usap-usapan na at kumalat na ito sa buong bansa ng Japan. Pagkatapos ay ipinakita na may tatlong mga batang lalaki ang naghihintay sa isang parke, at hinihintay nila doon ay ang babaeng biyak ang bibig, at makikita din natin ang isang ina na sinasaktan at pinapagalitan ang kanyang anak na babae, at sinabi nito sa anak na sana kuhanin ka na lang ng babaeng biyak ang bibig, samantala ay sinabi ni Teacher Kyoko sa kanyang mga estudyante na huwag yung pinag-uusapan ang tungkol kay Kuchisaki Onna, at pagpunta niya sa rooftop ay biglang lumindol ng malakas, at habang lumilindol ay narinig nila ang isang nakakatakot na boses na nagtatanong na maganda ba ako, pagkatapos ay lumabas sa isang pinto ang isang babae na biyak ang bibig na may hawak-hawak na isang malaking gunting. At pagkatapos ng lindol ay biglang sinunggaban nito ang isang batang lalaki na naghihintay sa parke, kaya't nang dahil sa takot ay agad na nagtatakbo ang dalawang kasama nito, at pagkatapos ay idineklara na kinidnap ang isang batang lalaki na sinunggaban kanina, kaya't nagdulot ito ng sobrang takot sa buong bayan. Samantala ay pinagtatawanan naman si Mika na kanyang mga kaklase dahil naka-face mask siya na kagaya ng babaeng biyak ang bibig, at nakita nila na kaya pala naka-face mask si Mika dahil itinatago nito ang mga sugat na gawa ng kanyang ina, at bilang pag-iingat ay inihahatid na ng mga teacher pauwi ang kanilang mga estudyante, at nang sunduin si Mika ng kanyang ina ay ayaw niyang sumama dito, kaya't kinausap niya si Mika at ipinakita nito ang mga pananakit na ginawa ng kanyang ina. Sinabi ni Mika na galit ako sa kanya, at pagkatapos ay nagtatakbo ito palayo at laking gulat ni Teacher Kyoko nang makita niya na hawak-hawak na ni Kuchisaki Onna si Mika, at nang mahablot ni Mika ang mask nito ay nakita nila ang malaking hiwa nito sa bibig, kaya't napatulala na lang si Kyoko habang hila-hila ni Kuchisaki Onna si Mika, at pagkatapos ay nagdatingan na ang mga pulis upang imbestigahan ang pagkawala ng ikalawang bata. Samantala, habang pauwi si Teacher Noboro ay narinig niya ang boses na nagtatanong na maganda ba ako. Samantala pagka-uwi ni Kyoko ay tinawagan niya ang kanyang anak na babae, at sinasaktan din pala niya ito na kagaya ni Mika, at nang sampalin niya ito sa kanyang panaginip ay laking gulat niya nang bigla itong kinuha ni Kuchisaki Onna. Samantala ay nakokonsensya ang ina ni Mika dahil sa pananakit niya sa kanyang anak, pagkatapos ay sinabi ng isang batang babae sa kanyang ate na si Mama ba si Kuchisaki Onna, at kaya pala nakamask ang kanilang ina ay dahil mayroon itong ubo at lumabas na ito upang bumili ng gamot. Tinanong ni Noboro si Kyoko tungkol sa babaeng biyak ang bibig at ipinakita niya ang picture nito, makikitang mukhang malungkot at talagang nakakatakot ang babae sa picture. Pagkatapos ay narinig ulit ni Noboro ang boses ni Kuchisaki Onna na nagtatanong kung maganda ba ako, kaya't sinimulan na nilang hanapin ang boses na iyon, dahil kapag naririnig niya ito ay mayroong isang batang kinikidnap, at ang susunod na biktima pala nito ay si Masatoshi, at pagkadating nila Kyoko at Noboro ay bigla itong kinaladkad ni Kuchisaki Onna, at nang labanan ito ni Noboro ay inatake siya nito ng hawak nitong malaking gunting, kaya't agad na kumuha si Kyoko ng kutsilyo sa kusina at pinagsasaksak niya ito sa tagiliran kaya't bumagsak ito sa sahig. At laking gulat nila na ang pinagsasaksak pala ni Kyoko ay ang ina ng dalawang batang babae kanina, at sinaniban lang pala ito ng espiritu ni Kuchisaki Onna, kaya't sinabi nila sa mga pulis na self-defense lang ang kanilang ginawa. Pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa pag-iimbestiga, at nakonsensya si Kyoko dahil nalaman niya naghihintay pala ang dalawang anak ng ina na napatay niya kanina. Ibinunyag ni Noboro na si Kuchisaki Onna ay ang espiritu ng kanyang ina na si Teiko. Pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay binubugbog ni Teiko sila Noboro at ang kanyang dalawang kapatid, at matapos nitong patayin ang kanyang dalawang kapatid ay nawala na din ito, at mula noon ay kumalat na ang mga balibalita at chismis na nagpapakita ito at nangunguha ng mga bata. Samantala habang nagpapamigay ng flyers ang kaibigan ni Mika na si Natsuki ay sinaniban ni Kuchisaki Onna ang nanay na kasama nito, kaya't agad na dumating sila Kyoko dahil narinig nila ang boses doon. Pagkabagsak kay Natsuki ay ginunting ni Kuchisaki Onna ang bibig nito pati na ang batang lalaki na nakatali. Pagkaalis ay nagawang maabot ng paa ni Mika ang isang basag na frame kaya't ginamit niya ito upang mahiwa ang lubid na nakatali sa kanya. At sa parking lot ay nakita ng maglolo ang karumal-dumal na bangkay ng batang lalaki, samantala ay nawalan na ng pag-asa ang ina ni Mika sa paghahanap sa kanya kaya't ito na lang ang kumilos upang mag-imbestiga.
at ng gabing iyon ay natagpuan ang bangkay ni Natsuki ng kanyang ama at mga kaibigan, at sa checkpoint ay nabasa nila Noboro na itinatago ni Kuchisaki Onna ang mga bata sa isang bahay na pula ang bubong. Sinabi niya na noong bata pa siya ay nakatira sila sa isang bahay na may pulang bubungan, samantala ay nagkakatok naman ang ina na Mika sa iba't ibang mga pinto upang magtanong tungkol sa babaeng biyak ang bibig, at nakarating na sila Noboro sa luma nilang bahay sa Childbeck Hill. Samantala ay matagumpay na naputol na ni Mika ang lubid sa kanyang kamay, at pumasok na sila Noboro at Kyoko sa loob ng kanilang bahay, at nang makita ni Noboro ang isang kutsilyo ay sinabi niya na naalala na niya kung bakit nahiwa ang bibig na kanyang ina. Pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay sinabi ng kanyang ina na putulin mo na ang aking leeg dahil kapag nasiraan at sinaniban ulit ako ay papatayin na kita, at kung hindi mo ito gagawin ay muli akong magbabalik at papatayin kita. Ayaw ni Noboro ngunit kinuha na ng kanyang ina ang isang malaking gunting, at salamat na lang dahil nagawang makailag ni Noboro, at nang sasaksakin siya ulit nito ay hiniwa ni Noboro ang kanyang bibig, at ilang ulit na sinabi ng kanyang ina na sa leeg mo ako patamaan, ngunit sa tiyan naman siya pinatamaan ni Noboro. At pagkatapos ay nilagyan niya ito ng face mask sa bibig, at tinakpan din niya ito ng isang mahabang coat at inilagay niya ito sa loob ng isang closet habang hawak nito ang isang malaking gunting, at sa kasalukuyan ay nakita nila sa loob ng closet ang isang butas na papunta sa isang basement, kaya't pumasok sila dito at nakita nila si Mika. Nakita din Noboro ang dalawang kalansay ng kanyang mga kapatid doon, at habang palabas sila ng bahay ay narinig niya ang boses ng kanyang ina na nagsasabing sa leeg mo ako patamaan, at bigla nitong sinaksak si Noboro sa kanyang tagiliran at pagkatapos ay ginupit nito ang kanyang dalawang paa at kinaladkad, sinuntok at sinipan din nito si Kyoko upang makuha niya si Mika, at pagkadating ng ina ni Mika ay itinulak nito si Kuchisaki Onna at inakap niya si Mika, at pagkatapos ay sinaksak siya ng gunting ni Kuchisaki Onna sa likod, kinuha ni Kyoko ang kutsilyo at isinaksak niya ito sa batok ng babaeng demonyo kaya't bumagsak ito, at ibinigay ni Kyoko ang kutsilyo kay Noboro upang tapusin na niya si Kuchisaki Onna, ngunit biglang nagbago ito at naging ina ulit ito ni Natsuki. Pagkatapos ay sinaniban ni Kuchisaki Onna ang ina ni Mika at lumapit ito kila Kyoko at Mika. Pinigilan siya ni Noboro kaya't nagawang makatakas nila Kyoko at Mika, at nang mahila niya ang mask ay sinaksak siya nito, sinaksak din niya si Kuchisaki Onna at sinabi nito na sa leeg mo ako patamaan, at dito ay tila ina ni Noboro ang nagsasalita sa kanya, kaya't ngayon ay hiniwanan niya ang leeg ni Kuchisaki Onna upang matapos na ang mga pagsanib nito, at pagkatapos ay biglang lumindol ng malakas at tuluyan ng inihiwalay ni Noboro ang ulo ng kanyang ina, samantala ay nakalabas na sila Kyoko at Mika sa bahay at hinanap ni Mika ang kanyang ina, at sa huling eksena ay pinayagan na ng ama si Kyoko na makita niya ang kanyang anak, at pagkahingi niya ng tawad dito ay bigla siyang sinaniban ni Kuchisaki Onna. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.